Nagbabala ang Iran na anumang hindi pagsunod sa sistemang napagkasunduan sa Strait of Hormuz alinsunod sa Memorandum of Understanding nila ng Amerika ay magpapalalang muli sa tensyon sa gitnang silangan. Sinabi ni Iran Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi, madidelay din aniya ang ganap na pagbubukas ng strait kung magpapatuloy ang lahat ng panig sa paglabag sa itinakda ng MOU. Paliwanag ni Araghchi, nakasaad sa MOU na ibabalik ang pre-war capacity ng strait sa ilalim ng sistema na Iran ang maglalagay. Mayroon aniya silang 30 araw para gawin ito. Ayon sa ulat, nagsimula na rin ang Iran sa pagtanggal ng mga bomba na nakatanim sa nasabing shipping lane. Nanawagan ito sa lahat ng panig na irespeto ang kasunduan at huwag makialam sa pamamahala nila sa strait. بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست. Binigyang diin ito na tanging ang Iran lamang ang may kontrol sa ngayon ng Strait of Hormuz alinsunod sa napagkasunduan. نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. Ngunit sa ngayon, may tila hindi pagkakaunawaan sa mga ruta na susundin ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ang Iran, sinasabing ang ruta sa Hilaga malapit sa kanilang coastline ang dapat sundin at makakadaan lamang ang mga barko kung may koordinasyon sa kanila. Habang ang US-Omani Corridor naman ay mas malapit sa baybayin ng Oman palabas at papasok ng strait. Batay sa marinetraffic.com, may ilang barko na dumadaan sa ruta ng Iran at ang iba naman ay sa Omani Corridor. Dahil sa kalituhan, muling nagkaroon ng tensyon nang atakihin ng IRGC ang commercial vessel na MT Kiku, isang Panama flag tanker sa strait. Katwiran ng IRGC, kinokontrol lamang nila ang traffic sa strait at kung may lalabag sa kanila ay natural na gagamitan nila ito ng puwersa. Kasunod nito, inatake naman ng US Central Command ang mahahalagang infrastruktura ng Iran gaya ng linya ng komunikasyon, air defense camp, mga lugar na pinagtataguan ng kanilang drones at mine layers. Ganti ng IRGC, inatake nito ang 8 military installations ng US sa Bahrain at Kuwait. Sa kanyang pahayag nitong Sabado, oras sa Amerika, nanindigan si US Vice President J.D. Vance na sumusunod ang Amerika sa nakasaad sa MOU at kung mayroon sanang hindi nauunawaan ng Iran, madali lang naman aniyang humingi ng klarifikasyon. Dagdag ng opisyal, talagang mauuwi lang sa gantihan at karahasan kung hindi mabibigyang linaw ang hindi naiintindihan. Sa ngayon, nagkasundo ang Amerika at Iran na itigil muna ang palitan ng mga pag-atake. Plano ng dalawang panig na magharap sa Martes sa bansang Qatar upang pag-usapan ang tensyon sa Strait of Hormuz. Samantala, umaasa naman si Iranian political analyst na si Sayed Mohammad Marandi na magkakaroon ng magandang resulta ang pag-uusap dahil nakatitiyak siya na mahihirapan lang lalo ang Amerikang kumbinsihin ng Iran kung patuloy itong magpapakita ng hindi marapat na aksyon kaugnay ng napagkasunduang MOU. And that is, of course, just what we were expecting because the American government is never honest at the negotiating table. It's never honest in implementing deals. And that's why Iran is also pushing back. Iran obviously can make things very difficult for the United States through its control of the Strait of Hormuz. And that is, and the military exchanges between the two sides clearly indicate that Iran has a strong hand, militarily speaking. So we'll have to see now that the Americans no longer want to exchange fire. We'll have to see what they do in Doha tomorrow. Otherwise, we will never get to that second phase. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.